Nahanap nyo na ba kung saan yan bibilhin? Hinahanap ko pa rin hanggang sa ngayon. Hindi ka nagtiis, nag-post ka, ha? Hindi ko nalaman mo. Hindi ako nakatiis. Oo, Napapost ako. Sorry po. Ito with all due respect naman ang post ko. Anong sabi mo? ko nga sa kanila, Okay. ang sabi nila, 500 pesos daw ang kailangan para sa Noche Buena. Tanong lang po, Ang sabi, pwede na raw yung pwede na raw ang Okay. 500 pesos. Ang tanong ko lang po, saan po yan palengke bibilhin? Kasi makikisabay na kami para kami makatipid. Hindi, may sinasabi naman na hindi lang daw branded yung mga spaghetti noodles sa bibilhin mo. Oo. Pwede kang bumili ho ng ham. Oh, ito. Sabihin ko mismo yung sinabi ng DTI. Okay. DTI price guide mga kapatid. 170 pesos, pinakamurang 500 grams ng ham. Okay. 250 grams ng spaghetti noodles sa halagang 30 pesos. At may spaghetti sauce daw na 48.50. 48 pesos and 50 Yung centavos. nasa sa shea Oo, siguro. spaghetti Okay. sauce. Okay. Tapos, maaari pa kayong magdagdag ng macaroni salad na may mayonnaise at cheese. Okay. Pero ito daw 500 pesos ay for member 4 or less pa. 4 or less. Pero nung sinabi ko ito sa Siguro aking... ho, baka yung 4 or less, si nanay, si tatay, tsaka sanggol, Dalawang anak. sanggol nakakapanganak lang. Hindi pa kumakain. Wait lang. Sabi, may nag-post nga. Kaya naman daw to. Okay. Oo. Sige. Patayin lang daw yung CCTV sa mga supermarkets. Kaya daw to. Meron pa isa nagsabi din. Okay. Kaya din daw tong 500 pesos. Okay. Taong 1977 to. Sige. Oo. Kayo ba kaya? Dali lang. Ano sabi ni ito Inday lang, ito dito? lang, ha? Ito Oo. lang sa akin dito, no? Bago ho tayo magbigay po ng importante mga mensahe. Ang tanong lang ho natin dito, bagamat debatable po ito, ha? Aaron, no? Direk Joey, Ma'am Jen, at kay Gil. Si Gil pala, madaling araw, naabutan ko before 4 o'clock. Ay, dati nga, napagkamalan ko yung snatcher dito. Hindi nga totoo. Sobra ka naman. Bigla kasi ako Sobra ka. Bigla kasi, naglalakad kasi alam mo, ako noon. ang snatcher medyo slim. Kasi paano makakatak? Ang snatcher, Hindi nga. mabilis tumakbo. Kasi Paano makakatakbo? Di ba madilim dito sa parking natin? Naglalakad ako. Sobra ka Bigla naman. sabi, Sobra ka naman. bigla kasing sabi, Chacha. Ay, tinagulat ako. Oh. Snatcher na agad eh. Ginulat ka lang. Sobra ka naman. Ikaw hindi totoo yan. Ano? Meron ako mga nakitang snatcher na ganyan. Lalo sa Divisoria. Sobra ka. Ikaw talaga. O sige, tuloy mo na. Sa Noche Buena tayo Anyway, Oh. asan na ba ako? Ayun Ikaw nga. ginugulo mong ating... Pati, ito talagang gobyerno to. Pati Noche Buena natin, gusto nila Dito lang. substandard. Okay. Di ba? Tama mali. Substandard na nga yung mga infra projects. Pati kakainin namin sa Pasko, gusto nyo substandard. Baka smuggled. Oo. Ayun ako. Anyway, ito lang sa akin dito Opo. Kasi nga debatable po itong isyong ito, no? Depende po naman yan, no? Sabi nga kung saan kang supermarket bibili, etc. At kung gaano kayo karami sa pamilya at kung meron ka na bang panggisa, meron ka na bang sibuyas. Kuday. Anyway, Diyos okay. Kuday. Ito lang sa akin dito. Para kay Secretary Cristina Roque, Opo. What's the point? Ano ho ba ang inyong gustong puntuhin dito? Bakit? Kasi hindi pa kayo nadadala. Panahon po ni Ruth Castelo, Duterte time, sinabi niya na yan. Correct, 2022. Okay? And that time, umaano na po ng katakot-takot na batikos ang DTI noon at nahirapan sila sa pagpapaliwanag. That time. So what's the point? Alam niyo, ang dami na hong sakit ng ulo at sinasalag ang Malacanang. Diba? Ang dami na hong nilang... Tapos sasamahan pa ninyo ng ganito. Ano ba mapapala mo kapag sinabi mo yan? Ano mapapala mo? Maniniwala sa'yo tao? Of course, may debate dyan. Diba? So, kung ako kay Pangulong Marcos, medyo, halika nga rito. Halika rito! Halika dito! Halika dito! Okay. Di ba para lang sa akin what's your point? Anong gusto mong i-deliver dito? Paniwalaan kayo? Mukha pong, di ba? Baka, anyway, so para po sa akin, sa akin lang po, kapag ganyan, na alam mo na magbibigay ng kontrobersya at malaking diskusyon, at doon sa mga kritiko ng gobyerno, binigyan nyo ng bala eh. Pagdadagdag pa kayo ng sakit Diba? ng ulo. Correct. Binigyan nyo ng bala.
Di ba? Opo, kapag ganyan kasi ang cabinet secretary mo, hindi mo na kailangan ng destabilizer. Sila mismo, no? Nagsi-self-destruct. Hindi ba? Hindi ba? Okay. Alas 6. Tama. Sigurado ko nagalit si Inday. Ah? Sinabi ko yun sa nanay ko. Oo. Sabi ko, ma, ito naman pala sa Noche Buena natin. 500 lang bibigay ko sa'yo. Dahil more than 4 tayo, bigyan kita ng 1,000. Okay. Ano? Ang dami agad sinabi ng nanay ko eh. Alam niyo ba kung magkano na ngayon ang per kilo ng sibuyas? Magti 300 pesos na po. Yes. Tapos itong DA gusto nila, starting today, di ba? 120 pesos daw. Okay, SRP. Oo. Kawawa na naman yun po yung retailer sa palengke. Anyway, Aray ko alas po. 6:29. Tamang oras. Atid po sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee. Lugar na pinili ay Luneta. Kasi kahapon, dapat nakapag-set up ng alas 12 ng hating gabi yung grupo po, yung mga organizers dyan sa Bahasa Luneta. Pero sinabihan daw sila na 4 a.m. So naghintay sila. Pag 4 a.m., ayaw pa rin payagan. So ang sinasabi po naman, nagtuturuan yung LGU, police, at saka itong MMDA. tsaka itong mga releista. Kasi nagkaroon daw ho ng pakikipag-ugnayan ng mga releista sa LGU, sa MMDA, at maging sa mga pulis. Sabi daw po ng LGU, we pose no objection. Yes. Yan ang sinasabi. Pero, kinalaunan po, hinihingi sila ng permiso na nanggagaling sa National Parks Administration, yung nangangasiwa sa Luneta. Di po ba? Sabi nila, dali lang, nung unang Bahasa Luneta Part 1, pinayagan kami Nung una daw yon. Pero ngayon, hinihingi sila ng permit. Oo, yun ang pinagtataka nila. Bigla daw sinabi na no permit, no rally policy. Taliwas po doon sa naging naunang rally last September 21. Kaya nagkagulatan na ina-expect kasi ng mga organizers na kung ano yung naging procedure last September 21, yun din ang mangyayari for the September 30 rally. Pero nagulantang sila. Oo. Na parang ano ito? Ba't Okay. nagkaganon? So ngayon po mga kapatid, kahapon, ang sinasabi ho ng mga organizers, sandali lang, ang MMDA nga, nagbigay nga dito ng mga pangangailangan namin, mga portalets daw. And yung PNP nung una, ganun din po naman ang umano ay napagkasunduan. Ang LGU, itong Chief of Staff ni Mayor Isko Moreno, mukhang na-dribble din sila. At sinasabi nga daw po, we pose no objection. Okay? At okay lang daw po yan. Pero kinalaunan, ang sinasabi, doon kayo sa Liwasang Bonifacio kasi doon hindi na kailangan ng permiso. Okay, so dito ho, bottom line mga kapatid, po sa mga organizers din, ang leksyon dito, pinakamainam po, kumuha na kagad ng permit. Kasi nagkaroon ng butas Diba? Legally, may dahilan sila kasi kinakailangan magpaalam kayo sa Luneta Management kasi labas sa amin yan. Kung aasa kayo sa LGU, yung LGU, sa akin lang po ito, malamang, may obligasyon sumunod sa mga utos. Diba? Na para ma-disorganize yung rally, huwag pahintulutan sa Luneta nang mabulabog sila. Kaya kahapon, walang sound system na matino yung rallyista dyan sa Luneta. Kasi nga, hindi nakapag-set up po ng entablado Wala. Ang kanilang sound system, hindi mo na marinig. Anyway, so dito rin po naman yung pag-asa mo, pagsandal mo sa mga salita ng mga nasa gobyerno, mahirap sandalan yan, mahirap magtiwala dyan kasi kinalaunan, may legal ground naman sila na sabihin, asan ang permit nyo? Hindi ba? Okay, so yan po ang leksyon dyan kahapon. Nairaos naman nila at sa akin nga po kahapon ang aking panalangin, sana po walang anuman pong sinong masama ang, di ba? Masama ang budhi na magsamantala. Buti nairaos po naman ito nang wala pong kaanuman pong kaguluhan. Yes, naging matiwasay pareho yung rally po dyan sa Luneta, maging sa EDSA People Power Monument. Yan din ang sabi ng DILG at sila yung nagpapasalamat din naman sa naging mapayapang kilos po ng taong bayan kahapon. Opo, hindi lang po consistent yung sinasabi ng LGU tsaka ng mga pulis. Ang Oo, sabi daw po sa mga pulis, maximum tolerance, hayaan nyo sila. Yung pero, ni pag-diskarga ng drum set ng mga bata, ayaw payagan. Meron po yung mga visuals. May mga videos. Diba? So, iba ang ginagawa ng pulis sa sinasabi ng mayor's office. Okay? So, well, nangyari na po yan. So, ito ho, lessons learned. Alright, dito ho naman po sa EDSA, nairaos din po naman ito. And, well, dito po rin iba't iba hong mga personalidad po, no? Ang nakilahok. But ang bottom line dito is the message, mga kapatid.
mensahe po na naiinip na rin po ang marami dito nga po sa ating hinihintay na hustisya, pananagutan, and restitution. Mamaya po, kung meron po tayong sapat pang panahon, mga kapatid, meron po lamang tayong babanggitin na ilang pong mga dapat wag natin kaligtaan, girl, ha? Kasi ang Malacanang kahapon nag-issue po ng official statement, no? Na we feel you. Tama? Ano sabi nila? We feel you. Nararamdaman daw nila nga na tayo'y galit na at naiinip na. Yun ang sinasabi ng palasyo. Opo. At ang sinasabi nila, sandali lang, sabi ni Ni Atty. Auntie Claire. Oo. Yung masaya. Naiintindihan namin, naiinip kayo, pero we have to follow due process. Tama yan, ha? At dito nga daw po sa inyong kagustuhan na ang mapanagot dito ay yung pong mga dambuhala, yung mga balyena, yung mga dinosaur. Kumbaga, hindi lang po buhaya. Yan daw po kinakailangan dumaan sa proseso. Tama yan, naintindihan natin yan. Kailangan ng due process. Opo. Yun ang sinasabi ng Huwag din palasyo. mamadaliin kasi nga baka bulilyaso yung kaso, madismiss lang. Tama po yan. Pero, meron lang po tayong napapansin, na para bagang may mga hindi ko alam kung sinasadya ba o baka tahimik lang na tinatrabaho para may mga nakakaligtaan. Na yung nakakaligtaan ay siya ho naman ding magduduktong doon sa mga dambuhala na nandidiyan sa may Pasig River. Mamaya po bigyan namin kayo ng halimbawa kung bakit itong ICI na ito o maging ang tanggapan ng Ombudsman, wala pa po nababanggit, at maging ang Senado, na mukha pong hihinto muna yata pansamantala sa kanila pong hearing sa Blue Ribbon, ay para bagang hindi pa rin po isinusulong itong anggulong ito na siya ho namang mag-uugnay sa ilang pang matataba at dambuhalang isda. Mamaya po yan, abangan po ninyo. Aba, biniti mo na naman kami. Akala ko ngayon mo na sasabihin lahat yan. Mamaya na kasi alas Pero sa bagay, ako ay, kumbaga, isasalamin ko yung sinasabi ni Auntie Claire. Anong sabi niya? Sabi niya nga kasi, naiintindihan po namin, naiinip na kayo. Naiinip na rin kami sa sasabihin mo pero mag-aantay kami. Hintayin mo yan. Sana nga po Hihintayin ko. mamaya magkaroon po tayo ng sapat na panahon. Kasi nga today, mga kapatid, meron po tayong magagandang balita, meron tayong mga follow-up po sa ating mga nabiyayaan po ng tulong mula pa rin po sa ating mga Happy Anonymous. And also, of course, nandidiyan po si Brad Jeffrey Scopillo sa ating The Daily Brad. At importante mga panayan po sa mga isyong pambayan. But definitely po, tuloy ang Pasko. Wala pong postponement ito. Wala Rain makapipigil. or shine. Tuloy po ang Pasko after all, ha? Sa lahat po ng ating mga suki po, lalo ng mga uri manggagawa. Kaya ho naman po natin magkaroon po kahit papaano po ng Noche Buena na may macaroni salad at Spaghetti.